Sa sinaunang Judea nabuhay si Judah Ben-Hur, isang batang maharlikang Judyo na puno ng mga pangarap at isang mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Mula pagkabata, nagkaroon siya ng malalim na pagkakaibigan kay Mesala, isang ambisyosong Romano kung saan siya lumaki bilang isang kapatid. Sa paglipas ng panahon, niyakap ni Mesala ang mga ideal ng Romano na nagnanais ng kapangyarihan at kontrol sa Judea. Nang siya ay umuwi bilang isang Romanong commander, sinubukan niyang kumbinsihin si Ben-Hur na sumali sa kanyang layunin at suportahan ang Roma. Si Ben-Hur, na tapat sa kanyang mga tao at sa kanilang mga tradisyon, ay tinanggihan ang panukala ni Mesala. Ang pagtanggi na ito ay nagdulot ng pagkasira ng kanilang pagkakaibigan at ang tensyon sa pagitan nila ay lumaki. Sinimulan siyang makita ni Mesala bilang isang kaaway at isang balakid sa kanyang mga ambisyon. Sa isang pagbisita ng Romanong gobernador sa Jerusalem, isang kalunos-lunos na aksidente ang naganap, isang tile mula sa bahay ni Ben-Hur ang nahulog at muntik nang masugatan ang gobernador. Sinamantala ni Mesala ang sitwasyon at walang awang inakusahan si Ben-Hur ng pagsasabuatan. Bilang parusa, si Ben-Hur ay hinatulan na mamuhay bilang isang alipin sa mga barkong Romano, habang ang kanyang ina at kapatid ay nakakulong. Napagkanulo at nasira, siya ay kinaladkad palayo sa kanyang tahanan, nanunumpa sa paghihiganti kay Mesala. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Ben-Hur ang malupit na gawaing galera, na kumakapit sa kanyang pagkamuhi at pagnanais ng hustisya. Sa isang labanang pandagat na nagbago ang kapalaran, iniligtas niya ang buhay ng isang Romanong konsul na nagngangalang Arius. Bilang pasasalamat, pinalaya ni Arius si Ben-Hur at inampon siya bilang kanyang anak, na nagbigay sa kanya ng bagong kabuhayan. Ngayong malaya at maparaan, naghanda si Ben-Hur na bumalik sa Judea at harapin ang Mesala. Sa kanyang pagbabalik, nakilala ni Ben-Hur ang isang matalinong lalaki na nagngangalang Jesus ng Nazareth, na ang mga salita ng kapayapaan at pagmamahal ay umaalingaw sa kanyang kaluluwa, bagaman siya ay pinangungunahan pa rin ng puot at paghihiganti. Pagdating sa Judea, sinanay ni Ben-Hur na makipagkumpetensya sa sikat na karera ng kalesa, isang kaganapan kung saan makakaharap niya si Mesala at sa wakas ay humingi ng hustisya para sa lahat ng nawala sa kanya. Dumating ang araw ng karera, at sa isang mabangis na sagupaan sa arena, sina Ben-Hur at Mesala ay nakipagkumpetensya ng may matinding galit at determinasyon. Sa isang mapagpasyang pagliko, si Mesala ay natalo at malubhang nasugatan. Ang kanyang pagbagsak ay nagmamarka ng pagtatapos ng kanyang ambisyon at kalupitan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi natagpuan ni Ben-Hur ang kapayapaang inaasahan niya. Nanatiling nagdurusa ang kanyang puso, at patuloy na bumabalik sa kanya ang mga salita ni Jesus, na hinahamon siyang magpatawad sa halip na maghiganti. Di nagtagal pagkatapos nito, natuklasan ni Ben-Hur na ang kanyang ina at kapatid na babae ay buhay, ngunit dumaranas ng ketong. Ang paghahayag na ito ay nagpalalim sa kanyang kalungkutan, ngunit nagmulat din sa kanya ng isang bago, mas makataong pakikiramay. Sa isang gawa ng pananampalataya at pag-asa, dinala niya ang kanyang pamilya kay Jesus, na nagpanumbalik ng kanilang kalusugan at dignidad. Binago ng himalang ito, sa wakas ay naunawaan ni Ben-Hur ang kapangyarihan ng pagpapatawad at kapayapaan sa loob. Sa huli, tinalikuran ni Ben-Hur ang paghihiganti at inialay ang kanyang buhay sa pagtuturo ng kapayapaan, na inspirasyon ng halimbawa ni Jesus. Malaki ang nawala sa kanya, ngunit nakahanap siya ng isang bagay na mas mahalaga, ang tunay na kalayaan ng kaluluwa.